Okay mga ka-EA, support today's video. So update tayo sa mga breeders natin. Meron na naman tayong bagong papisa lineup natin sa ating mga sasalihan na OLR, which is ang Alegre at ang Kalapatids One Lopre. So update, ayan, meron mga may kulay na mga patubigan dyan. Yung mga ginawa nating organic herbs, binibigay na rin natin yan syempre sa mga breeders at sa ating flyer dito sa likod, no? Pati itong YB na pala to. Yan, naka-organic din sila dito. Yan, healthy. Pero ito, may mga nag-acquire na ito, no? Nanyan, mga Kalapatids, at ipapadala yan by March 6 sa Alegre, One Low Price, no? Mga ka-EA. Pupunta dito si Idol Homing Pigeon. Siya ang magpipick up. Siya na rin ang pinakisuyuan nung nag-acquire sa akin na magdala sa Alegre, One Low Price. Yan, mga Kalapatids, no? So, ito yung mga pigeon ID ng mga nilipad natin recent, no? So, ito yung foundation, si Weapon X, si Batusay, una nating Javier Leyte, Clacker, butas lang ng matnog. Sumunod, Javier Leyte, finisher na, yung anak niya na si Lady Minato, Katbalogan Daybird, tapos yung huli, si Frankie Boy sa BBC, sa North, finisher din natin ng Santa Ana, Cagayan. So, yung dalawa dito, parehas BFRC, actually, dyan tayo unang naglipad, no, mga Kalapatid, sa BFRC. Ayan, yung loading station namin dyan sa may Norsagaray. Shout out kay Boss Glenn Nazareth. Ayan, yun yung kauna-unahan na coordinator na nakilala natin since nung nagkalapate ako way back 2020. Tapos nag-race ako ng Derby 2021. So ngayon is release ng kanilang final lap ng BFRC, no? So ang release nun is San Ricardo Leyte. Mas malayo pa yon sa nilipad natin ng Javier Leyte nito. Tapos last year naman lang South nang lipad sila ng Maasin Leyte. So habang tumatagal, palayo ng palayo yung nagiging bitaw ng BFRC. Napakasarap maglipad sa ganyang kalayo, no? Especially masarap umabot sa ganyang final lap ng race, no, regarding sa derby natin dito sa Pilipinas. So hopefully mag-uwian yung mga ibon ng mga Kalapatids natin sa karerang yan. So sobrang nakakabilib rin talaga yung yung layo na ililipad ng kalapate pabalik nga sa kanilang mga lop. 6:30 release final San Ricardo. Ayo, yan, sobrang gigil. Good luck po sa lahat, ha. Okay, dyan tumiretso dito. Ayan. Kailangan dito sila sa kabila. Pabalik. Ayan na. Okay. 75 years later. So nagpa-low play ako kanina. Yung isa nating pang summer, yung blue bar. Wala hindi pa nakabalik Kanina kasi kasama nila yung mga ibon ng tropa doon banda sa may kabilang block, no? So good luck din pala sa release bukas ng BBCM, no? All affiliates ng BBCM. Nasa biyahe pa lang sila ngayon, paalen. Ang release is Calbayog, no, mga Kalapatids. So semifinals, second to the last lap. Yung tropa natin nakapagpauwi ng matnog, 4 yung clock niya, 4 yung ibon. So yun, good luck sa tropa natin. May 3 pa siyang live. So 2 lap na lang yung kailangan niyan tapusin. Makakapwesto sa overallan yan for sure. Yan, masaya tayo sa magiging achievement ng tropa natin dito, no? Sakali. Then hopefully sana next season tayo naman. Yung summer na padating. Ayan. Pinakawalan ko si Grisel kasi nga nang aaway. Ito, ayan na siya. O yan. Sinusubukan ko rin na mag-fast trap. Meron siyang pares ngayon doon. Isa nating stock bird na inbreed. So, yun. Naantay na lang natin na bumaba. Busog yan, pero tingnan natin kung papasok agad. Kasi nagpakain na nga ako. Binubuli niya kasi itong red bar Kumakain, ayaw niyang papwestuhin. Nangaaway. Hindi talaga nawawala sa lop natin yung ganun Laging meron at merong siga. No, after ng susunod na season may bagong siga na dadating.
So, ang setup nga pala dun sa nagtatanong kung ano daw etong nasa ilalim natin. So, originally kasi, yung flooring natin dito is Hardiplex, no? Kaya lang ang nagiging instances kasi, natatapaan nila yung dumi, tapos ang pangit nung paa nila, madungi. So, nag-isip tayo na ibang way para hindi nila matapakan yung dumi nila. So, nagtupi ako ng steel matting dyan. Tapos, eventually, nilagyan natin ng chicken wire kasi nga lumulusot yung mga paa nila dun sa malaking butas ng ng steel matting. So, yun yung ginawa nating siste dito sa maliit nating pliers loop. Ayan. So, madali lang siyang linisin kasi nga yung droppings nandun sa may ilalim. So, pagdating naman dito sa may stock natin sa may ilalim, same lang. Nawawalis ko pa rin naman to. Ayan, hindi ko napapabayaan na linisan to. 2 times a day ang linis nito. Etong loop naman natin dito sa ibabaw. Once a day lang ako nagdilinis ito. Ako sa umaga, pagdating ng hapon, si nanay. Same lang din dito. Umaga ako naglilinis bago pumasok. Tapos, hapon si nanay naman. So, yun yung setup natin dito sa loft. Since noong 2020 na nag-ibon tayo kasi nga meron akong hanap buhay. I mean, may pasok din sa trabaho. So, ito na si Grisel, oh. Ayan. May tulin din bahagya si Grisel. Ang problema ko lang ay strapping talaga. Ayan. Marami lang talaga dito ng obstacle eh. Yun oh. Bang! Pasok! 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 Habol rin kasi na yan dito. Pero kailangan niya pa mag-improve. Marami pa siyang tambay na ginagawa eh. Ayan oh. Kumain na ulit yung mga iba nating ibon, yung binubuli ni Grisel. So, nakita ko na rin si Blue Bar. Ito na siya. Yun, sakto. Kakalanding lang. Namamaris kasi ito si Blue Bar. Si Sexy Blue. Ayan, si Sexy Blue pala. Ayan, meron siyang natangay. Oh, na isa. Kulay itim. Ayan, di kaya ni ibon. Ayan. Tingin ko bihag. Pakainin natin. Mamaya basket tayo ng summer natin training ng mga kalapatids. 4 pa rin yung ating ibon. Ikakarga mamayang gabi sa CDFC siyempre. Ayan na. Sexy Blue gala. Kahit pa paano nag-i-improve naman na ng trapping si Grisel. So, pero tingin ko kailangan makita ko pa yung maging performance niya itong padating na linggo. So, magiging diretso trap na siya, hindi na siya tatambay dun sa poste.